Grabe na pala basahin ang apat na mga babies natin. Diyos ko, hindi mo na talaga sila mapaghiwa-hiwalay at puro ngat-ngatan. Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, naisipan ni Mother na palabasin lahat ng ating mga babies. At alam nyo ba, ito ang first time na magkakasama-sama nilang lahat na apat. Yes po, apat na kasi sila ngayon at hindi tatlo lang. Pero syempre, hindi pa kami ready na expose sila sa outside world. Kaya dito lang sila palalabasin sa loob pa rin ng mansion. O diba, lalabas ulit sa loob. Inuna na nga ni Mother na palabasin syempre ang nag-iisang mabait at mahinhin dito sa apat. Eto syempre walang iba kundi si Shakira na grabe patalbog-talbog agad paglabas. Pero kitang-kita niyo naman sa kanya na very happy talaga siya na nakalabas siya at medyo curious rin nga kung bakit siya pinalabas dito mag-isa. Kung napansin niyo rin nga, medyo nilabas ni Mother yung paa niya kasi may pinalalabas siya. Walang iba kundi etong si Mazda kasi nga siya na yung isinunod dito kay Shakira pero ayaw pa agad lumabas nitong si Mazda at nagtakbo-takbo pa dito sa loob ng mansion. Grabe nga tinakbuhan niya o talaga nakikipagkulitan pa siya dyan sa iba niya mga kasamahan dyan. Hindi niya alam nasa labas na nga po yung isa since hindi naman sila napapalabas talaga. Kaya naman kinailangan pa talaga siyang i-push para lumabas nga siya. Talagang matindihang push pa sa laki ba naman ng batang to. Pero ayan na nga, nakalabas din silang dalawa dito ni Shakira. Etong dalawang to naman ay sanay na rin magkasama kasi ilang beses na rin naman silang napalabas dalawa kasi mabait naman itong si Mazda at hindi siya nangangagat or nangaaway talaga. Kaya naman kumbaga safe sa kanya itong si Shakira at etong mga sumunod na lang talaga yung medyo sakit ng ulo, lalong-lalo na nga itong si Sassy na Diyos ko, tingnan nyo naman napakaliksi. Medyo nahirapan rin nga si Mother magpalabas dito kasi tingnan nyo naman para talaga siyang bulating inasinan dyan. As in, hawak na ni Mother tapos bigla na lang talaga nawawala sa kamay niya sa sobrang liko. Kaya naman binuhat na nga lang siya ni Mother para mailabas na rin natin. Ito nga yung reaction niya nung makalabas siya. Grabe, nagtatatalon siya agad siya at pinuntahan niya nga agad itong dalawang nagngangat-ngatan dito sa labas. Ay nako, kung alam nyo lang, dito palang pasit-sit na ako kasi kabado ako na baka mag-away. Pero sanay na kasi itong tatlo since dati pa man ay nakakalabas na nga sila sa mga cages nila. Ito na nga lang talagang isang to ang first time makakasama nung tatlo tapos may pagkamaldita pa talaga. Ayan, medyo nadulas pa nga siya dyan at hindi nakita ni Mother na nadulas siya. Anyways, walang iba kundi si Blue. Yes po, may pagkamaldita yan at alam nyo ba nung time na yan talagang nagkapaluan agad kasi inaway niya agad si Mazda. As in, paglapit niya talaga sa kapatid niya na si Mazda, nag-growl talaga siya at sinabi talaga namin dyan kay Kuya Jomar, sige paluin mo kasi every time or every puppy na lalapitan niya talaga nag-growl siya at gusto niyang awayin at ngat-ngatin talaga. Kilala ko naman si Blue since sa akin nga siya lumaki at alam kong takot yan sa tsinelas at kilala ko rin talaga na napakatapang niya. Actually, dahil nga magkasama sila ni Oreo noon sa bahay namin. Alam ko na matapang siya kasi every time nga na palalabasin ko sila sa cage nila, Diyos ko, parati sila nag-aaway ni Oreo. As in, si Blue talaga yung nag-uumpisa ng away pero talo naman siya ni Oreo. Kaya naman try ko nga na magkahiwalay silang lumabas pero ang ending naman ay talagang hindi na nag-e-enjoy paglabas at saka hindi rin nasasanay si Blue na may mga kasabang ibang doggies kaya naman lalo siyang medyo nagiging matapang. Kaya naman dito, kailangan talaga na may hawak na tsinelas para nga syempre panakot sa kanya at syempre pamahalo na rin kapag medyo nagmamaldita talaga kasi imagine nyo kahit yung napakabait na si Shakira ay ginagrawlan nitong si Blue. Si Mazda naman, mahilig lang talaga siya makipagrambulang ganyan, kumbaga gulong-gulungan, paapaahan, pero hindi naman siya nangangagat at ganun rin naman si Shakira at si Sassy. Medyo natatawa nga lang rin kami kay Shakira nito kasi nga nung medyo pahuli na talagang wala nang namamansin sa kanya kasi naman hindi daw siya nakikipaglaro ng bardagulan. Gusto pa naman nila yung mga bardagulan talaga to the highest level. Tapos si Shakira, makikita nyo naman pagalaw-galaw siya pero napakahinhin niya. Kaya ang ginagawa niya, humahabol na lang siya doon sa mga nagkukulitan. Kita nyo naman talagang nakahabol lang siya dyan. Para ba naman kasi kapag pupuntahan nila si Shakira, automatic yumuyok po talaga si Shakira. Yumuyok-yuk talaga siya. Hindi tuloy nakakapaglaro kaya naman hindi na siya pinapansin masyado ng iba. Si Sassy naman, ox naman siya. Kung mapapansin nyo nga lang, medyo iba talaga yung itsura niya as compared sa tatlo. Kasi nga po, iba yung pagka-woolly niya. Kumbaga, kung mapapansin nyo, wuling-woolly talaga yung tatlo. Pero si Sassy, may pagkanipis po yung balahibo niya dyan sa paa. Pero hindi po siya payat ha. Ganyan lang talaga yung balahibo niya. Kaya mukha siyang payat. Pero tingnan nyo, talaga itong si Sassy, napakantindi rin ng agility. Diyos ko, ang bilis na mga galaw niya. Yun nga lang talagang inaaway-away siya niyang maldita natin na si Blue, nakakaloka. But still, nakakatuwa na nakalabas na nga silang ganito at sabi nga ni Mother kung kaya nga daw, kumbaga kung may magbabantay ay araw-araw na nga daw natin tong gagawin para
kahit papano nakaka-exercise na sila dahil medyo malalaki na rin nga sila. At isa pa, kailangan na rin nilang masanay na may mga nakakasama silang ibang mga doggies tapos hindi nila aawayan kasi nga soon enough ay syempre isasama na rin natin sila sa iba natin mga pack members na mga adults. Thankfully naman, wala talaga nagrambulan ngayon pero kapag nakasama nila yung mga adults, Diyos ko, doon talaga siguradong may magkakarambulan kaya matinding bantay talaga ang kailangan doon. Heto nga, binubuli na nitong si Blue ngayon, etong si Sassy, buti na lang nakita nga ni Kuya Jomar niya at lumayo rin naman agad si Blue kaso binalikan niya ulit agad nung mawala si Kuya Jomar. O diba napakatalino. Anyways, dahil sobrang lilikot nila, ay ang bilis din naman nila napagod. Kaya naman maya-maya pa, ayan, halos 5 to 10 minutes nga lang yata sila naglalaro. Yung mga pagod na. Kaya naman sabi ni Mother, ipasok na nga. Kasi syempre hindi pa sila pwedeng mabiglang pagod. Binuhat nga muna ni Kuya Jomar niya itong si Masa. Tapos pagbukas niya nga ng pinto, nagsipasukan na rin naman talaga lahat. Kasi nga mga pagod na talaga sila at gusto na rin magsiinuman ng tubig. Tinulungan naman ni Kuya Edmar niyo na ipasok nga silang lahat dyan. Kasi talagang rambulan pa rin sila dito sa loob. Lalong-lalo na nga yung si Blue na hindi agad talaga pumasok sa room niya. Siya pa talaga yung huling napapasok since ay talaga niyang pumunta. Kinailangan pa talaga siyang hilahin ni Kuya Jomar niyo dyan. Si Mother naman gamit ang kanyang genie. O diba parang genie talaga yan. Ay nagbigay na nga siya ng tubig. Bali yan nga pala yung ginagamit kasi mas madaling ang lamnan yung tubigan nila. O diba mga uhaw talaga sila. Sobrang lilikot ba naman pero at least nag-enjoy talaga sila at nag-enjoy rin naman tayo at happy tayong lahat na finally ay nakapag-exercise naman sila kahit papaano.